Yun, dahil madami na naman akong oras sa bahay, ako ay magluluto ng baboy. Of course, baboy yan, nakikita niyo. So, naisipan kong igisa na lang siya at hindi na ako pupunta ng palengke dahil meron naman sa ref kung ano lang makita ko. Yun na yung isasahog ko sa aking ginisang baboy. So, ayan ang kamatis at itong dahon ng sili at alugbate. O diba, sino mag-aakalang pwede siyang isahog sa baboy. At may nakita rin pala ako sa cabinet ng miswa. So, ito ihahalo ko din. O why not? Bahala ka, diskarte mo yan. Kahit pa bahay kubo. No, yung isahog mo dyan. Carry lang. Basta galing sa pagmamahal ang pagluluto. At ayan na po yung toyo natin. Yung nakita ko pong miswa dun sa ating cabinet. Yung dahon ng sili na pang tinulang manok, isasahog ko sa aking ginisang baboy. So ito po muna papalamputin ko po muna sa pamamagitan ng pagkukulo. Pagpapakulo, so habang nagpapakulo, ayan, multitasking tayo, nakapagbanlaw, sampay na po ako ng mga labahin. Dami, so hindi pa po tapos yung iba dyan. Ang ganda po ng panahon natin ngayon, maaraw. So, mabilis lang siyang matutuyo. So, habang hinihintay po natin, so, pasyalan natin ang ating sala. Nakakapagod po talaga dito dahil medyo maluwag yung aming living area o living area ka dyan. Ayan yung playpen, paeng o play area. So, hindi pa ako masyadong nakapaglinis. Diba yung toothbrush kung saan-saan na dadako. So, yan po, bago ko iligpitin ang kanyang toothbrush, kailangan ko po muna itong hugasan. Ganyan tong batang to eh. Araw-araw siyang kukuha ng kanyang toothbrush. Kasi nilalagay ko yan sa ref. So, araw-araw din siya, oras-oras, minutong nagbubukas ng ref. Ayan, gustong-gusto niyang siya lang ang mag-toothbrush. Pag ako na, ayaw na niya. So, etong CR malinis na rin. Pinalinis ko sa aking anak na panganay. Ayan. Sabi ko maglinis ka. Ayan, araw-araw ka maglilinis dyan. Dahil nagpabili siya ng laptop na halagang 51,000. Pang AutoCAD niya raw. So, anyway. So, ito na po. Medyo mabango na, may aromatic smell na po yung ating karne. Dahil medyo na-toast na siya konti dyan. So, hindi na po ako naglagay ng mantika. So, dahil walang sibuyas, sinabi ko nga po kanina, bawang at kamatis na lang po. Pero na yun kesa wala, diba? Nakakatamad pumunta sa palengke. So, halo-halo po. Ayan. So, pinaligtad ko yung iba para maging even. So, hindi ko na po pinakita pero nalagyan ko na po yan ng toyo. Tinimplahan na po ng paminta, ng asin, ng oyster sauce. Ayan. Nilagay na po natin ang ating sahog na alugbati at dahon ng sili. Ayan. So, pwede kayo maglagay ng kahit anong gustuhin ninyo. Bahala kayo. Depende sa inyo yan. Basta ako kung ano na lang nakita ko doon sa ref dahil tinamad na po akong mamalengke dahil ang init-init na. Naglaba pa po ako kanina. Kagabi ay suka ng suka yung isa. So, medyo puyat. Ngayon medyo nakapag-voice over at ngayon lang po ulit siguro ako makakapag-upload dahil tulog ang isa nasa kwarto. So, antayin po ulit natin siyang paluto for about 3 to 5 minutes. At habang inaantay ko po kumulo, nagbigay ko ang aking parents ng lapu-lapu na kapag-jangos. Thank you po. So, ano po, nilagay ko na po ang ating miswa. Hanalo ko po konti. Ang bango-bango niya kung naamoy nyo lang. Ini-imagine ko na kung anong lasa. Actually, alam ko na yung lasa kasi tinikman ko na siya kanina. So, masarap po siya. Hindi dahil sa akong may gawa. Kundi talagang masarap po talaga siya. Masarap ang ginisa pag may konting oyster sauce. So, ayan, tikiman time! Okay? Psst. Siya, sige, maglaway ka. Init. Ayan, ayan, sarap, di po ba? So, hindi ko na rin po kanina pinakita. Basta, kumain na po ako. Bye!